Good afternoon. Welcome to the first episode of our first video podcast on Life Today with Teacher Ka. And of course, I would like you to meet ang aking mga kaibigan na nandito ngayon. Pakilala muna. Hello po, good afternoon. I'm Mean, minister sa church, and also a sales agent sa condo, real estate. Grabe achievement ni Ate May, ano no. So I'm Sister Baby, yeah, friend, one of the 1/3 of Teacher Kat's friend, mom of 3, also a minister and a youth leader myself, kids church teacher as well. So yun, hi guys. I'm happy na sila yung una kong makakasama sa first video podcast. Actually, we are just testing the waters. I hope magustuhan po ninyo. And I would like you to relate also sa kung anong pag-uusapan namin ngayon. And we have here etong Sela. It's like an icebreaker cards. No? And pumili kami ng ako lang pala ang pumili ng 4. At hindi nila alam kung anong questions dito. At sasagutin namin to. I Sagot hope. pala kami ng mga questions dito. Pang Miss Universe to. Sabi, sabi dito, looking back, can you see a moment when God's timing was different from yours? How did that shape your understanding of His plan for you? Siguro naalala ko is yung nag-start pa lang ako sa work ko. Nung patapos na yung first building na binigay sa akin ni Lord, nung papuno na siya and nakita ko yung work ko doon sa sa isang company. Nag-reach out na ako before. Tapos parang wala nag-reply sa akin. No, tapos after that, nung tapos na talaga yung wala na akong work. Sabi ko, Lord, what's next? What's next after this? And then meron kaming fasting sa church. Tapos before kami umalis, sabi sa akin ni Lord, yung sinend ako ng proposal doon sa trabaho. Sinabihan ako ni Lord na mag-follow up or mag-message ulit, no. Sabi ko, Lord, hindi na ako ni-replyan nung una ako nag-message nung nag-send ako ng hindi na ako ni-replyan. So, bakit ako ulit parang nahiya ako. Pero, ayun, ilang beses akong ni-remind ni Lord na mag-message ka, Mag-follow up. follow up ka, ganito, ganyan. Tapos parang wala namang mawawala sa'yo if you will do it again, parang ganon. No? So parang nung una kasi hindi nangyari nung panahon na gusto ko. Parang feeling ko, Timing mo. yung timing ko parang hindi siya. Feeling mo hindi yung timing mo. Parang hindi kalooban ni Lord para sa akin, parang ganon. But, doon ko nga nakita na si Lord, siya, very on time. Hindi mo siya mauunahan, hindi rin siya nalilate. Lagi siyang on time. Kung kailan mo talaga siya kailangan at kung kailan talaga yung plano niya, doon talaga siya mag-a-align. So, nung sinunod ko si Lord, kasi baka ma-defocus na ako doon sa existing kong work kung magsasabay sila. So, at least natapos ko yung trabaho ko doon sa unang building bago yung work ko ngayon. Mas nakapag-focus pa ako kasi before ako mag-work is nag-fasting muna kami. So, parang nakita ko doon na may preparation talaga kay Lord. Kaya sa timing talaga, hindi natin maunahan. So, sabi dito, how did that shape your understanding of His plan for you? So, parang doon siguro naging rooted yung trust ko kay Lord. Na if may mga bagay na hindi dumadating sa akin sa panahon na gusto ko, it only means na may mas maganda siyang plan. Kung hindi man dumating ngayon, baka later, doon kasi ako mas ready i-accept ko ano yung plan niya for me. So, yun po. Ako, I remember sa ganyang tanong yung timing, the life of Joseph the Dreamer. So, sa mga nakakaalam, yung story ni Joseph, it was
Grabe, 12 years in the making ba yata yun, no, bago siya fully na reveal yung perfect plan ng Lord para sa kanya. So, grabing pinagdaanan niya. So, ang ending, yung the best plan, no, yung God's best yung nakuha niya because of him waiting for God's timing and God's strategy, hindi yung strategy natin. Ganun naman, kasi may molding si Lord ng heart natin. So, sometimes, parang feeling natin ready na tayo. Pero kaya hindi binibigay ni Lord kasi it's either ma-mismanage natin or ma-destroy tayo ng isang bagay na pinagpipray natin, hindi pa naman pala kalooban ni Lord. So, understanding His divine plans and perfect timing talaga. And yung full dependence and trust natin kay Lord, doon namomold yun na, ay Lord, kaya pala. Pag makita na mo na, pag nandun ka na sa pinaka timing and plano ni Lord, doon mo makikita, kaya pala, hindi ni Lord binigay sa akin noong una. Kasi, mas okay pala ngayon. So, mga ganung bagay. Totoo. Siguro din, one of the beauty in waiting is that we allow the Lord to prepare our hearts then. No? Yun nga, sabi nga, ang ganda nung sinabi ni Ate Mea na si Lord kasi he's never late, he's never too early, but he is always actually on time. No? And everything naman is all a part of his big plan. So our job always is to trust in him. No, na no matter how long it takes, 'di ba? Just like all the men in the Bible or the people in the Bible who trusted in the Lord, no, eventually, no, they experience yung fullness, no, nung beauty ng plano ng Panginoon sa buhay nila. Yung fulfillment. Nandun lagi yun sa ending na, kaya pala, di ba? Kasi Kaya there is pala. always something better and best that He's preparing for us. Ang ganda pala ng word na, kaya pala. No, kasi parang doon mo na-realize lahat na, kaya pala, Lord. No, parang doon na, parang doon mo na nauunawaan yung lahat-lahat na nangyayari. Kaya pala ako kaya ko pala pinagdaanan yon. Kaya pala dinaan ka muna doon ni Lord. Kasi piniprepare ka niya doon sa bigger. Eto, may gusto ka, hindi niya binigay sa'yo. And then, you waited. Kasi meron pala siya ibibigay na way better. Tapos doon mo, kaya pala. Kaya pala, Lord. Ang ganda, no? Kaya pala. Doon na yung acceptance and realization na, kaya pala, Lord, ang galing. No? Ang galing ni Lord, no? Amazing.